So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, Samsung Galaxy A17 5G. Sulit ba? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating 5 reasons about dito sa Samsung Galaxy A17 5G. And this time naman is gagawa tayo ngayon ng isang video about kung sulit nga ba talaga overall itong smartphone na to. So itong si A17 5G, recently lang dito lumabas sa Philippines. I think October to lumabas or September, I don't know. Pero mga ganong range siya. At ito po yung pumalit sa very popular na A16 5G. So kung mapapansin nyo, when it comes sa overall form factor doon sa A16 5G, wala po silang ganon pinagkaiba. Ang usually pinagkaiba nila mga ka-J-Vlog, yung camera lens lang. Ito kasi is parang na-adapt niya yung design ng camera lens sa mga fold. Tapos sa A16, di ba, para siya yung mga S23 FE, yung mga ganon yung magkakaiwala. Ito kasi parang magkakasama na sila. Pero when it comes sa overall specs, parang ano talaga, hindi sila nagkakalayo. Especially when it comes sa overall screen size or sa specs ng display. Pero ano nga muna ba ang SRP niya? So ang SRP ng A17 5G is I think around ano siya for the 8GB 256 is around 15,000 pesos. Pero ngayon sa online mga ka-J-Vlog, dito sa ating view products, mura at bagsak presyo lang dyan ang Samsung Galaxy, check natin, Galaxy A17 5G. Ayan siya. So check natin mga ka-J-Vlog. A17 5G, napakamura na lang po sa online. Ito na po yung chance nyo makakuha ng bagsak presyo na A17 5G, especially the color black. Ito po, ang presyo niya na lang sa online, sorry, hindi makita, is 8,500 pesos. Pwede nyo pa ito makuha ng mas mura or possible sagad 8,000 dito sa ating view products dahil may magge-generate pa pong voucher sa inyo up to 1,000 pesos off. So yung 256 is around 11 or 10,000 pesos. Pwede nyo rin makuha itong A17 5G. So malayo sa kanyang SRP. I think yung SRP ng 128 is around 13,000 pesos and the 256 is around 15,000 pesos. Yan yung presyo na possible na pwede nyo makuha sa mall. Kaya again, sinasabi ko parati dito sa atin, sa video natin, na dito na lang kayo bumili sa ating view products dahil mura at bagsak presyo lang po dito mga ka-J-Vlog. Kaya wag na kayo dalawang isip bumili dito sa ating product link dahil official store po yan ni Samsung mismo. I know marami na disappoint sa specifications ng A17 5G. Maraming nag-expect na magle-level up siya compare sa A16 5G. Pero to be honest, ako rin real talk, wala siyang ganon pinagka-upgrade sa A16 5G. And the sad part is, wala pong option for MediaTek Dimensity. Dahil yung A16 5G, yung international ata or yung Philippine release nun is Dimensity 6300. Akala ko nga una dati Exynos siya. I think for Europe ata yun or sa ibang country. Pero dito sa Philippines is Dimensity 6300. Pero itong A17 5G, overall Exynos lang po ang nilabas nila. Wala pong Dimensity atong A17 5G. Yes, Exynos po makukuha nyo dito sa Philippines din. So, powered siya ng Exynos 1330 na merong octa-core CPU na merong clock speed up to 2.4 GHz and sa GPU Nakamali G68 MP2 ito. So when it comes sa kanyang GPU and all, processor, clock speed, syempre pag price tag niya na 14,000-15,000 pesos, hindi siya perfect fit. Mas bagay nga yung ganyang specification around 10,000 pesos below na na-provide naman itong A17 5G. Kasi biruin mo dito nga sa online, there's a possible price na makuha nyo nga siya. Yun nga, 8,000 or baka 7,000 pesos pa, depende po sa offer. So again, compare natin siya kung magkano natin siya pwede makuha sa online kasi ayun na yung para magiging mas sulit nyo na kumbaga na pagbili dito sa smartphone na to. Ginagawa natin itong video na to of course para makatulong din sa mga consumers natin makatipid, di ba? Sayang din ang laki. I think nasa almost 4,000 or mga 5,000 ang price difference sa online. Kaya dito na lang kayo bumili mga ka-J-Vlog. Talagang makakatipid po kayo. Real talk yan. Ano po yan? Kumbaga yung voucher na vina-vouch natin parati dito is parang pala collaboration niya ni YouTube sa kanilang YouTube shopping. Okay? So yeah, specs wise
wise, hindi po mabagal na chipset yan, and I don't know bakit ang daming ayaw sa Exynos chipset. Sinasabi nila na ano yan mabilis na uminit. For me, based on my observation naman din sa S21 Ultra ko before, hindi naman siya ganun mabilis uminit. And mga S20 Ultra ko, marami na ako nasubukan din na Exynos na okay rin naman, pero syempre performance wise when it comes sa thermal heating talaga, maraming nagsasabi nga, yes, subok ko na rin naman, karamihan din ng Dimensity mas better talaga. Pero when it comes sa performance, yung bilis, yung capability niyang mag-handle ng games, nandun naman sa Exynos chipset din, kaya no worries din naman mga ka-J-Vlog. And so far so good dito naman sa A17 5G, kaya abangan nyo na lang din yung ating game test dito. Next mga ka-J-Vlog, yung display neto is stunning, pero wala silang ganong pinagkaiba doon sa A16 5G. So same din na 6.7 inches, Super AMOLED display, 9/3 screen refresh rate, at ewan ko ba, ayaw nyung tanggalin tong notch na to. So naka-notch display din itong A17 5G mga ka-J-Vlog. Both when it comes sa specs ng A16, pareho-pareho sila. Na yun yung nagustuhan ko sa A16, kaya kinip ko siya as my daily driver, pero binenta ko na siya dahil nandun na A17, and bumili ako ng S24 Ultra. Gagawa rin tayo ng review dyan dahil mura lang rin yan sa online ngayon. Pero yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa display, sobrang gorgeous ang display ng ng A16 LT, ng 5G pala, A16 5G. And dito rin sa A17 5G mga ka-J-Vlog. Napakaganda manood ng movies, napakaganda maglaro kasi yung graphics ng nilalaro nyo mas na-enhance pa dahil sa kanyang Super AMOLED display. Again Super AMOLED display, hindi lang siya AMOLED, Super AMOLED display. Mas maganda pa po sa AMOLED display yan. Syempre, mataas din ang resolution, Full HD 1080p, kaya solid na solid talaga gamitin to pag nanonood kayo. The main reason din kung bakit maganda ang A17 5G is sa kanyang triple rear camera setup. Meron tong 50 megapixel main, 8 megapixel ultra wide camera, and 2 megapixel macro lens na bihira or very rare na natin nakikita sa mga brands ngayon na maglagay ng kumpletong tatlong camera. Yung iba sinasabi triple, iba dalawa, pero in reality isa lang ang gumagana at it's a prank yung pangalawa at pangatlong lente. Kaya again mga ka-J-Vlog, pag bibili tayo ng smartphone, maging mapanuri tayo sa mga specifications dahil panlabas ay mukhang tatlo, pero sa loob ay isa lang. Pero dito sa A17 5G, lahat po ng lente nito is very useful, especially yung ultra wide camera na hindi natin gano'n rin nakikita sa mga 5G entry level smartphones today. So napakaganda and huge advantage yan ng A17 LT, A17 5G sa mga competitors niya, yung kanyang camera lenses. Syempre mga ka-J-Vlog, when it comes sa battery, 5,000. When it comes sa Samsung, malaki na talaga yan. Yes, malaki talaga ang 5,000 mAh. And when it comes sa kanyang ergonomics and design, for 5K mAh battery, manipis din naman itong A17 5G. And same din sa A17 LTE, kasi parehong black yung A17 ko Yung A17 LTE ko, yung A17 5G ko, parehong black, kaya magkamukha talaga sila. So yung ergonomics nila, na-adapt din nila yung sa una to sa A55 Yung may uka dito na sobrang ganda or very comfortable din naman pag naglalaro tayo. At build quality pa lang ng A17 5G, makikita nyo na napakatibay niya. Pero the sad part is, of course, polycarbonate to. There's a possibility na madali to magasgasan. Especially this color black. Pag kunyari kumain kayo french fries, talaga mapapantalan nyo yung likod neto. Kaya lagyan nyo ng case, lagyan nyo ng protection para magmukha pa rin maganda tong si A17 5G nyo pag binenta nyo. Kasi when it comes sa durability, si Samsung ay very well known pagdating sa durability ng mga devices nila. Ako, Samsung user na ako since 2011. So, nasubukan ko na karamihan ng mga Samsung S8, S9, S7, S6, S5, S4. Lahat yan mga ka-J-Vlog nasaksihan ko. S1. Matagal na akong Samsung user. Ganda ng paganda ang kanilang operating system. Yan ang isa ring reason. Yun ang target natin sa Samsung, yung longevity. Matagal po masosupport ng operating system to. Baka nga pwede pa to ng Android 18. I don't know. Pero matagal yan. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na pang matagalan, matibay na nga, magandang operating system, maganda rin i-recommend itong Samsung Galaxy A17 5G. Again mga ka-J-Vlog, nandiyan pa rin ang A16 5G. Gagawa ko ng phone comparo about dyan para sa mga nalilito, kumbaga. Pero this time, focus lang natin is A17 5G for its price ngayon na 8,500, 7,000 pesos. Definitely, ang quick answer ko dito sa ating video, yes, sulit na sulit itong A17 5G ngayong 2025, lalo-lalo na sa kanyang presyo. SRP niya, definitely hindi siya sulit, pero pag nakuha nyo ng sale price dito sa ating View Products,
sulit na sulit to. Depende na lang kung magkano nyo siya nakuha. Below 10,000 pesos, maganda siyang i-recommend para sa inyo. So kung interested kayo dito sa A17 LT, sa A17 5G, nandito yan sa ating View Products. I-click nyo na yan mga ka-J-Vlog, dyan na kayo bumili dahil sobrang layo ng presyo nito pag binili nyo sa